Hi, I'm Arnold Posibaldez, 31 years old. I'm single and I'm praying for my life partner for the ministry of God. And I'm a pastor of Church Sobles, Herona, Victoria, and Villasis. And I'm a public servant, a public school teacher, and a servant of God, a church planter. Before I encounter the Lord, Jesus Christ as my Lord, God, and Savior, isa akong kabataan na kung saan I'm very active in the big church, in the religion, and di naman ako ganun kasamang estudyante or kabataan. But one thing I realized na na-encounter ko ang Panginoon during sa isang family day, na-invite ako, na-realize ko doon na we need the Savior. And after that, the following year, ako ay naka-attend sa isang youth camp na ginanap sa Rema na kung saan doon ko na-encounter ang Panginoon. Doon ko narinig yung voice ng Lord, yung word niya talagang nagrema sa aking puso. Ang laki nung pagbabago na ginawa ng Panginoon sa akin nung pinatuloy ko siya. Sa biyaya ng Lord, mas nauhaw ako sa Kanya, mas naunawaan ko yung purpose ko. Bakit ako narito? Ba't ako nabubuhay? During that time, sa campus ministry, malaking na naitulong sa akin. Marami kaming naipanalong kaluluwa. We started organizations na kung saan nag-reach out sa mga young people sa university. And after that, nakapasok ako sa school, sa public school naman nung ako'y nakapag-graduate. Nagtuloy-tuloy yung gawain ng Panginoon. Till such time na may mga pumipigil sa gawain ng Lord, may signature campaign against me. In just 2 months pa lang ako sa service ko. Gusto akong i-transfer sa aking station. Pero ang Diyos may ginawang himala. Alala ko yan during sa Bible study namin doon sa house nila Janela before. Nandun nagmamanifest yung glory ng Panginoon. Even doon sa campus, one time nag-worship kami, naka-encounter kami ng sweet aroma from heaven, na kung saan nag-worship kami, wala nang masyadong tao noon sa buong campus. But yung amoy, kakaibang amoy. At we believe that's the glory, that's the sweetness of the Lord. Patuloy tayong pinapalago ng Lord. Latest nga, naranasan ko yung gemstone for the first time for almost how many years. No, experience before then, one time may kabataan ako kasama, nagpipray kami na walang-wala kami. Sabi ko, pag-pray tayo, narinig kasi akong testimony noon na yung miracle money through sa ATM. I have an old ATM then nagpipray kami. At nagulat ako, try nga natin, 3 beses kong tiray sa may area dito sa malapit sa mall. And then, nagulat kami, may 11,000. Minsan nag-isip ka, paano nangyari yun? It's God's provision. At hindi lang nag-stop ang Diyos doon. Even nung isang patotoo ko rin na encounter ko, nung nagkaroon ako ng sasakyan, it's a process talaga. Before, naglalakad ka lang, hanggang nakabili ka sa biyaya ng Lord ng 2-wheel, talagang motor, hanggang naging tricycle, hanggang dumating si Una. Yung si Una ay nakaka-bless ng sasakyan na ito kasi matututo kang paano manalangin, magtiwala sa Panginoon. At one time nga, nagulat ako na, sabi ko, ba't hindi parang naubusan ng gasolina? Pinacheck ko pa yung parang gas gauge ba ang tawag nila doon. Nakita ko na, akala ko sira, yung pala hindi. Provision ng Lord talagang, it's a miracle car. And then after that, after a few years, ayun, nagkaroon po ng bagong sasakyan sa biyaya ng Diyos. So ayun, tuloy-tuloy na tayo ay nag-provide ng Panginoon para sa gawain niya. At na-encounter natin ng Lord in different ways, in different situation of life. Sa panahon ngayon, we need our Lord Jesus Christ. Ano man yung buhay natin, ang karanasan na meron tayo, ano man yung past natin, ano man yung gano'n mang kalaki ang ating kasalanan, we need the Lord. Lord Jesus Christ is the only answer for our life. Wala nang iba, hindi relihiyon, hindi mabuting gawa, hindi anumang bagay, hindi pera, hindi posisyon, kundi ang Panginoong Hesus. Kailangan natin siya, lalo na ang Panginoon ay malapit na siyang bumalik sa mundong ito, malapit nang tuparin lahat ng kanyang pangako sa atin. Ang pinanghawakan kong life verse is yung Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Sabi doon, trust in the Lord with all your heart and not lean in your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. So napakalaga magtiwala tayo sa Panginoon. Na anuman yung sitwasyon natin, hindi man natin nakikita for now o naramdaman, magtiwala tayo because the promise of God is always truth. It's always amazing and always good.
through Christ, and lagi nating acknowledge ang Panginoon. Ano man yung mangyari, ano man yung tagumpay natin, lagi nating ibigay ito sa Panginoon. And every time that we offer everything to God, this story will become a successful for the glory of God. Kaya magtiwala tayo lagi sa Kanya, acknowledge natin siya sa lahat ng area ng ating buhay. I'll pray for you. Let us pray. Dakilang Diyos Ama, we are so thankful. I pray, God, sa mga nanonood ng video na ito, Lord God. I pray, Lord, na buksan nila ang kanilang puso, tanggapin ka nila bilang Panginoon tagapagligtas, na ikaw lamang ang aming Diyos, Panginoon tagapagligtas. Wala nang iba. Kinikilala ka namin na ikaw ang Panginoon. At dalangin namin, Lord, na isinusuko namin sa iyo ang aming buhay. Maghari ka sa amin. Banal na Espiritu Santo, inaanyayahan kita, tumuloy ka sa puso ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya sa kaligtasan. We just declare revival to each and everyone na nakakanood ng video ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong wagas na pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Amen.